Hi, I'm Luis. And I'm Julius. And we are the Busters! Wow, nagkasabay din tayo sa mga tinginan na yun. Siyempre, ano yan may proper cue yun Oo nga 3, 2, 1. Hi, ganun yun Ganun pala yun. Kailangan abutin ka muna ng episode. Number. So anyway, welcome to another episode of The Ball Trip. Ang kwentuhang bawal. Mabad trip. Diba doon? Nawala na kami. Wala. Anyway, welcome sa another episode ng Ball Trip natin. For this today's episode is another episode. Ulit-ulit yung episode ko no? Napag-usapan namin ni Bal. Okay? And, tungkol saan ba tong topic natin? Ako, na-experience ko na to in at least once in my life. Alam ko ano yan. Ano? Meeting the person you truly love. Bakit? Once in your life mo ma-experience yun And then, she met me. Hindi yun yung episode ngayon, ha? The episode natin, tawag dito, sabi nga ni sabi nung singer dati, nung time natin. Time natin? Si Akon ba yun? Or si I don't want to walk this earth if I had to do it solo. Love was so high. Joke lang. Okay. This is Ball Trip. Ang kwento. Hindi. Sabi mo na episode. Episode number 9. Yeah. Dahil solo. So, yun yung topic natin. It's about the solo travel diaries. Yes. Tales of traveling alone. So, 'di ba? Saktong-sakto, 'di ba? Kasi syempre, sino ba may ayaw mag-travel? Oy, diba? Oo nga. Sino ba may ayaw nun? Exactly. And according to research, millennials and Gen Zs are very fan of doing travel. Tsaka well-traveled, no? Yes. Kumbaga, parang nagkakaroon ng travel therapy Parang ganun Pero, the question is, kami ni Bal, lagi kami magkasama sa trip. Diba? Yes. Sanay na sanay tayo. Siyempre, alam naman ibang kasama mo. Oo, diba? Hindi mo tatawagin balster yan kung hindi magkasama yan. Diba? Pero, paano naman kung mag-isa? Diba? Kung solo ka. So, yun yung pag-uusapan natin, diba? Is, kaya mo bang mag-solo travel? Yeah. Diba? Ano ba experience ng pagta-travel alone? Diba? Kasi, siyempre, I think, for sure, yung iba sa mga kasama natin dito na nanonood, na-experience na nila yun. Kami before, na-experience na rin natin. Yes. Diba? Tsaka ang dami na rin naman na solo travelers talaga ngayon. Yes, tama. Kailangan ba single ka para mag-travel? O pwede ka ba mag-travel kahit in a relationship ka na solo? Oo, bakit? Diba? Parang ako. Parang pinagbabantaan ako. Ang sama ng tingin sa akin. Nag-solo travel ako. Kadating ko lang. Kakauwi mo nga lang Tagal mo nga nawala. Diba? From Dipolog. Yeah. For work naman. For work. Anyway, yun yung pag-uusapan natin. Saka bakit ba dumadami yung mga solo, diba, travelers ngayon? Diba? So, I guess, simulan natin tong kwentuhan sa mga personal experience. Ito, lingid sa mga kaalaman natin. Si Bal talaga, very fan of traveling yan. Mahilig talaga mag-travel yan ever since. And I'm sure, makaka-relate siya ng husto dito sa topic na to. Diba? Bagay na bagay sa kanya tong topic na to. Grabe naman yung bagay na bagay. Sobrang okay. Ano ba yung mga travel experience mo before na solo? Oh, sige. Before, bago tayo mag-come up doon sa travel na yun, meron akong travel na, like, nung nandun ako sa Japan, may kasama ako sa bahay. Sino kasama mo? Sorry. Sige, go. So, nandun kasi yung tito ko tsaka pinsan ko. So, pero yung pinsan ko kasi nag-aaral, yung tito ko nagtatrabaho doon. So, yun naman, pag gumagala, ako lang mag-isa. Oo. Okay. Tapos, pag uwi lang sa umaga, tsaka sa umaga, tapos pag uwi sa gabi, yun yung may kasama ko. Or minsan, nagkikita kami ng pinsan ko sa isang lugar. Paglabas niya ng school. Magkikita kami somewhere, ganon. So, yun yung first, semi-solo lang yun. Semi-solo. Pero yun, exciting siya somehow kasi
Alam ko kasi sa Japan naman safe ako na hindi mawawala yung gamit ko. Walang mangyayari sa akin. Especially, nung gumagala naman kasi ako ng mag-isa, is umaga naman din yun. So, hindi kayo naabot ng gabi? Oo. Kung abutin man ako ng gabi, kasama ko na yung pinsan ko. Okay. So, yun yung semi-solo travel na una kong nagawa. Experience. Oo. Tapos, next, yung pinaka-solo, as in, solo yun. Nag-come up ako. Hindi ko alam kung paano ako nag-come up sa idea kasi yata single ako. Noong time na yun. Okay. So, I can do anything I want. I can go... 2019. Wow. I can go anywhere I want. So, yung parents ko naman, di naman sila mahigpit when it comes to that. So, ang nag-push sa akin ay seat sale. Seat sale, yes. Yun din gusto nyo mag-travel, mag-abang kayo ng seat sale. Tama. So, yung trip ko is going to Nagoya. So, first time ko pumunta ng Nagoya and pangarap kong makapunta ng Shirakawa-go. So, yun yung pinakapangarap ko nung mga bago-bago ka pa lang nag-start sa Japan, ganun. Meron ka syempre mga mga milestone tsaka mga pangarap mong puntahan. So nung una, yun yung pangarap kong puntahan. So research mo na ahead of time. Oo. Pupuntahan mo. Oo. Kasi yun syempre, 'di ba? Alam mo yan, nakapunta ka din doon. So sobrang ganda nung Shirakawa-go talaga as in. Tapos nakuha ko yung ticket nga to Nagoya ng 3,500 lang, balikan na. Sobrang mura. Oo. So, 3,500 lang siya, tapos, ang ginawa ko na lang, parang nabook ko yun August, tapos December pa yung alis ko. So, ganun. Then, nag-decide ako, go ko na testing, kasi Japan naman yun, alam ko naman safe. Ano lang yan when it comes to solo travel, lakasan lang yan ng loob. So, hindi ka ba nakaramdam na parang medyo awkward? Example, magpipicture ka, mag-video ka, solo. Naka-tripod ako noon Okay. Hindi. Kasi ang sa isip ko na noon, hindi ko na sila makikita ever. Hindi ka naman nila kilala, no? Hindi nila ako kilala at hindi na magkocross yung landas namin. Tsaka minsan lang naman ako nandun. Hindi naman ako araw-araw nandun. Pero syempre, di ba, biyahe ka, parang wala kang kausap. Oo. Alone ka lang. Parang yung parang experience total. Tumatawa yata ako mag-isa pag nawawala. So, na-experience, speaking of na-experience mo na alam mo yun, na naligaw ka, parang gano'n. Oo, kasi 'di ba sa Nagoya Station lagi tayong naliligaw. Daming exits and everything. Yes. So, lagi ako naliligaw doon. Lagi na lang san-san ako napapadpad. Pero, ayun naman, nakakatawa na lang din pag naisip mo. Tapos isa pa, since solo travel ako, so mahal yung hotel, 'di ba? Kung wala kang kahati, mahal talaga yung hotel. Exactly, tama. So, nag-capsule hotel pala ako noon. Okay. Nag-capsule hotel ako. Yun talaga kailangan sa Japan, yung mga capsule hotel, solo ka talaga doon. Oo. Hiwalay ang babae at lalaki. Yes. Hiwalay naman yung lalaki at saka babae, kaya safe naman din. Tsaka, ang ganda ng capsule hotel na yon na nakuha ko. Kaya lang wala na siya nun sa Nagoya TKP cabin yung pangalan niya. I think sa ibang branch or ibang areas meron pa. Pero sa Nagoya na tiniran ko, wala na. So, yung female room niya is parang isang buo siyang ganun. Isang buo siya. Unlike dun sa capsule na dalawa. Sa lalaki ganun. Sa babae, isang buo siya. Yes. So, ayun, masaya din kasi may onsen yon. So, nagtatry sana ako mag-onsen. So, kasama na dun sa babayaran mo? Oo, kasama na dun sa binayaran ko nun. So, magtatry ako mag-onsen sana. So, nandun ako sa baba, naka-robe and everything. Na-shock ako. So, nakahubad sila lahat. Nakahubad talaga. As in, hindi siya nag-ahit. Ganong level. So, na-culture shock ako doon. Hindi ko pa pala kaya that time. So, bumalik ako ng kwarto ko na lang. Ganon. Nung room ko, tama. So, ayun. Pero yung travel ko na yun is like 4 days lang. So, ang biyahe pa ng Nagoya dati is gabi. 5 p.m. pa yung flight mo, tapos dating ka na ng gabi. So, yun yung flight ko noon pre-pandemic. Ganun yung oras ng biyahe ng Sepak dati. 4 days lang ako. Tapos yun nga, yung first day's arrival. Galing pa akong office. Dumiretso ka na. Oo, half day. I-maximize natin yung mga live na yan. So, ayan, yun yung first day. Then, second day, nag-Shirakawa-go na ako kinabukasan. Tapos, yun yung pinakamagandang experience since
December yon, I think so it's... may snow experience siya nung time na yun. December 6 ata. Tama. December 6 yon. Ay, December 7 na. December 6 ako malas. So, December 7, 2019 yon. Tapos, kasi mahilig ako sa Instagram na tinitingnan ko yung location, di ba? Yes, di ba may mga nagsustory, tapos nakalog so, makikita mo kung ano yung existing na mismong araw, oo. Kasi may nag-story ngayon. So, ang hilig ko mag-check ng ganun sa mga lugar. Tapos nakita ko yung Shirakawa-go, wala pang snow. As in, walang snow. So, parang na-disappoint ka ba? Dahil, Oo, na-disappoint ako noon. Parang, ang ganda kasi noon pag may snow ganyan. Pero di ba nung nagpunta? Wait, hindi pa ako tapos magkwento. Sige, bisa mo. Kwento ko to tapos? Tapos nung morning na, so nandun na kami sa bus, sinabi nung tour guide na, all of you guys are lucky because it snowed last night and this early morning. So, Shirakawa-go Village so, first time ba na mag-snow nung time na yun? Parang, oo. Okay. Or nagsusnow pero natutunaw agad. Okay. Gets. Pero that time, malakas daw yung snow nung gabi. Let's go. So, ngayon, nag-cover na ng snow yung buong area. Grabe. Doon talaga ako sabi ko, thank you, Lord. Na-experience ko yun. Nakita ko yun ng mga mata ko. On your first solo travel. Oo. Hindi ko man na-experience yung first snowfall. Pero first time ko makakita ng snow. So, kumain ka ba ng snow? Hindi. Hindi. Tapos yun yung iba yung feeling. Tapos solo travel ako nun. Yung time na, sa Klook ko na book yun, ha? Okay. 2019. Klook, na tayo? Klook user. Klook user na tayo. So, yung time na may kasama pang lunch. Tapos buffet lunch sa hotel. Tour mismo, okay. Tour. May kasamang lunch, tapos may buffet sa hotel. Tapos may family of 4. Tapos doon ako sinasama kasi nga mag-isa lang ako. So, nakikitatay ako. Hindi ako nakipagkwentuhan, pero sila lagi yung ka-group ko. So, yung family na yun. Joiner ka sa kanila. So, ayun, ganun yung naging experience niya. Sobrang saya. Tapos yun, last kasi Shirakawa-go, di ba? So, Takayama muna. Tapos yun, lunch namin. Tapos Shirakawa-go. Sobrang surreal yung feeling. And then, the following day, yung day 3 ko na, nag-city tour na lang ako. So, ikot-ikot. Within Nagoya area? Oo. So, yung gabi pala, pagka-uwi, nagpunta na ako ng Oasis 21. And then, yung kinabukasan, yung mga temples na yung pinuntahan ko. Nagoya Castle, tapos yung Atsuta, Jingu, yun, yung mga temples, ganun. Tsaka yung Toyota, commemorative, yan. Yan na yung mga napuntahan ko nun. And then, last minute, yung day 4, since gabi din yung flight papabalik. So, last minute shopping. Ikot-ikot ka, totally. Tapos yun, kumakain ako mag-isa. Adik ako sa chat, i-chat yung mga barkada ko. Dahil wala kasi wala kang kausap at all. And ang pinakamaganda dun ang pinakamagandang kwento dun sa trip na yun, nakilala kita doon. Kasi nasa Japan din ako nun. Joke lang, nasa online. No, hindi personal na pero nakita tayo nung pagka-uwi ko, galing Shirakawa-go. So that day, una tayo nagkakilala online. So ibig sabihin, parang yun talaga yung benefit ng solo travel. Pwede mo ma-meet ang kahit mga kasama mo sa mga susunod na travel mo. Na-manifest ko na pala doon na dadalhin ko si Bal sa Shirakawa-go. Yun pala yun. Yun pala yun. Oo. Pero, siyempre, di ba, sa solo travel, parang may reason yan eh. Ba't mo gusto mag-solo travel eh? Ba't ka umabot sa puntong yun eh? Di ba, may mga personal reason yan eh. Ikaw ba nun parang, siyempre, although alam ko naman yung storya, pero for the sake of our audiences, personal reason mo ba nun is, problemado ka lang ba o minsan parang gusto mo lang ma-experience tong bago? Okay na ako nun, hindi naman ako problemado. Okay na ako nun. Ano lang talaga, kasi I can do things on my own again. Yun yung ano doon. Yun yung magandaan ng solo traveling. Baga, parang wala na akong ibang kino-consider eh. Yes, kung bala ka, you can do it on your own. Oo.
wala na akong ibang iniisip na magpapaalam ako. Kumbaga may freedom ka. Oo. So, okay lang ba? Oo. Basta ako, magta-travel din ako alone. Okay lang naman. Pero mas marami akong leave sa'yo. No? Okay lang. Pwede mag-travel na walang bayad. Anyway. Hindi mo kaya nang wala ako sa mga travel. Diba? Gaslighter. Paano ka mag-book? Ng hotel at saka ng magbubook ako mag-isa. Tsaka ng airline. Magbubook ako mag-isa. Never pa na nagawa yun. Ako mag-isa. Never pa na nagawa. Kapag solo travel ako, kakabalik ko lang ngayon. Off yun ay nun. Kahit na. Anyway, so ayun. Sobra, masaya siya. Kaya sabi ko sa mga kakilala ko na mga gusto maka-experience nun. Kahit once in their life, subukan nila. Mag-solo travel. Oo, kasi wala namang mawawala eh. Exactly. Pero make sure mo pala insurance, number 1. Oo. Make sure meron kang insurance at naka-ready ang mga contact number. Yes. In case may mangyari sa'yo. Totoo. Kasi hindi mo masasabi na sa ibang bansa ka, ikaw lang mag-isa, di ba? I-ready mo yung mga emergency contact person and number sa'yo. Just in case lang. And insurance talaga. Speaking of insurance, maraming available na insurance ngayon. Let's say sa GCash, pwede ka mag-check noon. Sa Klook actually, yung Traveljoy. Sa Klook, meron din noon. Pwede nyo gamitin yung code namin pag para may discount pa kayo. Oo, yun. Tsaka ang mura lang naman ng mga travel insurance na travel insurance. Mura na lang naman siya. So make sure kapag aalis kayo, you always have travel insurance. Tama. Hindi natin masasabi. Tama. Syempre, when it comes to traveling and doing solo travel, importante din, parang planado ka na ahead of time. Yan yung pupuntahan mo. Oo. Ako naman kasi when it comes to itinerary and planning, inayos mo na eh. Oo. Even ngayon naman sa amin ni Bal, ako din talaga yung nag-ayos. So, yung nag-check ko yung mga pwede na yung puntahan. Ang number 1 kong ginagawa dyan is pinipin ko sa Google Maps lahat. Yes. Pinipin ko muna. Tapos, para hindi nakakalito. Oo. Tapos tinitingnan ko kung ano yung magkakalapit. Tapos ilalagay ko na yung number na 1, 2, 3, 4, ganon. Ganon yung ginagawa ko. Para hindi ako na parang napupunta dun sa malayo, tapos babalik dun sa kabila, tapos gaganon. So, pinipin ko siya para alam ko na yung magkakasunod. Tama. Actually, when it comes din pala sa solo travel, syempre yan yung mga good side eh. But syempre, when it comes to solo travel, sa mga struggle naman, as a solo traveler, may pros and cons din yan. Syempre, number 1, wala kang kasama. Solo ka nga eh, di ba? Yes. So, medyo malungkot, wala kang makausap. So, ikaw wala kang kasama ma-share yung memories na yun. Oo, kasi nga magpipicture ka totally. Ikaw lang lahat bala eh. Diba? Tatawa ka mag-isa. Totoo. Diba? Totoo yun. Plus yun nga, yung binabanggit mo kanina, yung safety rin, kung babae ka. So, importante yung mga pupuntahan mo, identified talaga na safe area yun. Yes, oo. Diba? I-research nyo yun. Kung pwede kang hindi magpagabi sa mas liblib na lugar, mas okay. Tama. Diba? So, and also, mamili ka ng country na alam mong safe. Safe. Oo, lalo ang babae. Especially if babae ka. Oo. Make sure yun. Ano rin, tawag dito, syempre, pag solo travel, lahat ng expenses sa'yo. Oo. Diba? So, wala kang kahati. So, ikaw ang bahala sa biyahe sa train. Kaya, ayan, onigiri tayo palagi. Oo, diba? So, yun ang mga pagkain mo ng time na yun, like convenience store. Hindi naman lagi. Hanggat maaari, kasi 'di ba meron namang ano yun? Yakiniku. Ay hindi, the other one. Yoshinoya. So, parang mga 150 pesos lang Yoshinoya na small eh. So, mga ganun-ganun lang yung kinakain ko. Hindi ako kumakain. Hindi ako makakain ng ng mga yakiniku and all. Gets ko. Hindi ko pa na-discover yung yakiniku like nun. Yung solo yakiniku. Gets ko. Yan. Ano rin, tawag dito. Pero tingin ko, may advantage siguro kung halimbawang dito sa Pilipinas, parang introvert ka. Yung mahilig ka lang talagang, let's say, wala ka masyadong may advantage siguro yun pag nag-solo travel ka. Kasi parang sanay na yung personality mo eh. Oo. Di ba? Tsaka, oo, I think so. Di ba? Well, yun lang. Parang naisip ko lang ngayon. May question pala ako sa'yo.
Eto, sana alam mo na yung sagot kasi dati noon, yung may poll sa Instagram, di mo alam kung ano yung sinasagot mong bansa eh. Talaga ba? Kung ikaw ay magsa-solo travel. Australia. Joke lang. Game. Hindi niya alam ba't niya yung sinasabi. Parang ako nun, pangarap mo. Tuloy mo tanong. Ikaw kasi yung daldal mo eh. Sorry. So, kung magsa-solo travel ka, saan ka magpupunta? Kung magsa-solo travel ako, saan ako pupunta? What's your dream solo travel? Ano pa din? Hindi, bukas na lang. Kasi gabi actually, ano pa din? Kung magsa-solo travel ako, hindi ko papaalam sa'yo, ganun ba? Joke. Hindi mo papaalam sa akin? Hindi ko magsa-solo travel ako, tingin ko, ano na? Nag-layas ka na pala, kaya solo travel. Layas ka dito. Japan. Saan sa Japan? Sige. Saan sa Japan? Saan sa Japan? Siyempre, tingin ko kung magsusolo travel ako ulit sa Japan, pupuntahan ko yung mga napuntahan na rin natin. Kasi takot mag-explore. Hindi naman. Pwede ko naman ako mag-explore doon sa area Siyempre, kung may pupuntahan akong bago, gusto ko kasama kita. Alam ko naman yun ang gusto niya marinig. So, joke lang. Joke lang. Pero totoo yun. Let's say, gusto ko. Kasi syempre may experience na ako nakasama kita. So, ibig sabihin, parang kaya ko, alam ko na kung ano yung mga pwede kong gawin. Ba't ka umihiyak? Natouch ka ba sa sinabi ko? Isip na yun, lagi na lang, nakakainis. Tuloy mo sinasabi. Balo ba trip? Sinasabi. Hindi, yun nga, example, babalik ako, mag-fuko ka ako ulit Ayo. I think, kasi tama parang, hindi, pag-ganap ko sa'yo. Parang, di ba? Parang na-experience ko na siya alone. Na-experience ko na siya together with you. So, parang twice na natin nagawa. So, parang for me, parang feeling ko, pag inulit ko, kaya ko na Di ba? Tama. Parang ganoon. So, siguro yun, I think Japan pa din yung tingin kong pwede. Actually, ako, kung tatanungin mo ako kung ano pa rin yung dream destination ko, Japan pa din. Diba? Kala ko Australia. Pero, not necessarily yung napuntahan na natin na Tokyo. Ganyan. Talaga? No. Meron, magkaiba tayo anong kukunin mo? Hindi. I mean, meron ka pa rin mga dreams. Like, parang ngayon, ang dream natin mapunta na sa Sapporo. Pero actually, after na Sapporo, meron na akong next dream Baka pag nakarating tayo na Sapporo, may next na akong ganun. So, parang, yes, may look forward ka na may mga destinations na ako sa Japan na gusto puntahan. Parang ako siguro, kung magfufuko ka, wala lang, parang, ano lang ulit. Dahil gusto ko lang makabalik. Parang ganun lang yung yung vibes ko. Kasi tingin ko kahit iwanan mo na ako dun. Yabang! Kaya ko nang mag-ikot-ikot sa Hakata. Paikot-ikot kahit saan dun. Actually, maliit lang kasi Fukuoka. Tapos madali na yung bumati ng konnichiwa sa imong tanan. Madali lang naman kasi dun talaga sa Fukuoka. Sobrang convenient. Yun yung tingin ko. Sobrang convenient kasi. Ang lapit lang sa airport. Saka, ayun nga, I think, malaking factor din dun sa question na maganda, for me maganda rin ma-experience mo muna na may makasama ka siguro sa mga simula ng travel mo. Pag gusto mo na mag-decide mag-solo travel. On my point of view, on my point of view. Pero kung explorer, adventurous type of person ka talaga, go for it. Gusto mo ng kakaibang experience, go for it. Exactly. Wala namang doon, problema. Yeah. Like, ako naman, nakapag-solo travel naman ako pag sa trabaho ko. Kakauwi ko lang, galing akong Dipolog, di ba? Maayong gabi sa inyong tanan diha. Maayong buntag. Mga kauban. Ayun, diba? So, yun. I think, sa work, kung nakapag-solo travel ako, yung efficiency mo, mas nasusulit mo Kasi wala kang antayin. Di ba? Exactly. I mean, ikaw bahala Baka ng gamit mo, ikaw bahala magayos. Gusto mo kumain, di ba? Ikaw bahala rin. Gusto mo lumabas. Anong oras mo gusto gumising? Although yung sa akin naman, work kasi sa'yo. Trabaho naman sa akin. Pagdating ko dun, may mga kasama ako ng mga local ayente namin na kasama ko rin dun. Pero siguro, yun nga, pag sa solo traveler ka, wala kang restriction. Diba? Yes, It's up to you. Gumising ka ng tanghali. Gumising ka ng umaga, gumising ka ng tanghali, maliligo ka, saan ka pupunta, saan ka kakain. You don't need to think of anyone kasi ikaw lang mag-isa. Tama. So, kakain ka mag-isa kung saan mo gusto, kung convenience store lang ba, konbini ka lang ba, or sa ibang nakaw, sa, di ba? Kung saan mo man gusto kumain.
At kung gusto mo mang magtagal dun sa isang attraction, sa isang temple, gusto mong mag-chill-chill, tambay lang dun, go. Walang pipigil sa'yo. Gusto mong mag-picture, tripod. Yan ang sagot yan talaga. Pala. Pag solo traveler ka, gumamit ka ng tripod. Diba? Yan. Gumamit ka ng Bluetooth na ano. Oo. Even nga kami ni Bal kahit couple kami. Travel na kami, pero tripod pa rin ang aming life nasa proper angulo lang yan. Kala no. Oo, nasa life hack lang yan. Pero yun din, syempre, when it comes to solo travel, yun yung struggle. But syempre, meron din namang mga lessons. I think number 1 na lesson na pwede nating i-take is that yung value of independence Siyempre, kaya nga solo travel, naging independent ka, tumataas yung kumpiyansa mo. Totoo. Diba? Kahit pa paano, it builds you confidence sa sarili mo na kaya mong gawin to. Tama. Kasi, tawag doon? Pag umalis ka mag-isa, ba meron yung, ikaw na magtanong. Ikaw na. Nahiya ka Oo, nahiya ka. Dito wala kang choice. Wala, ikaw talaga. Hindi mo pwedeng sabihin na, hindi. Ikaw gagawa. You will do it on your own. Yes. Diba? So, and ikaw din yung makikipagsalamuha sa iba. And tandaan mo, it's a different, kung ibang bansa ka pupunta, it's a different dito, culture. Ganun din naman. Makikipag-usap ka rin Oo. It's a different culture, perspective, and yun. At kung may nangyaring aberya, ikaw din bahalang mag-solve ng problema. Oo. Diba? Doon pala din, yung isa is masusubok kung gaano kakabilis mag-isip. Exactly. Tama, so, for example, naiwan ka ng tren. Paano gagawin mo? Paano gagawin mo? What if mag-cry na lang ako? Dito siya tabi. Visit na boses. So, ganun. Yung may mga chances, malaki yung mga chances na mangyari yung mga ganung bagay. So, anong gagawin mo kapag a problem arises during your travel? Yes, during your solo travel. Gets. So, masusubok din yung mga, paano ka mag-isip. Exactly. Yung logical thinking, logical analytical. Nawalan ka bigla ng pera on the spot. Diba? Mga ganong bagay. Naiwan mo yung passport mo. Ayun, yun ang isa sa malupit. Diba? So, how would you solve those kind of problems? Meron bang instances before na parang na-encounter mo before nung nagsusolo travel ka na parang tingin mo medyo problema to Shit, sorry. Beep! Ano gagawin ko, diba? Parang ganun. Wala. So far, nung nag-travel naman ako, safe naman. Wala naman nawala, wala naman akong naiwan. Wala. Nung kasama ka lang. Ano nangyari nun? Ha? Ano nangyari nun? Nawala. Iniwan ko yung tripod ko, diba? Meron pa yung naalala mo yung sa Osaka. Naiwan tayo ng train, ng Shinkansen. Tapos, ang ginawa natin? Pinapalit natin yung ticket. Kasi same day pa rin naman. Pero binigyan tayo ng non-reserved seat. Non-reserved nakatayo? Gets ko. So, pabalik ng Nagoya. So, actually, yun nga, parang ang ano rin nun is that pag nag-solo travel ka, syempre, mamimiss mo rin yung mga group travel. So, I think it will help you appreciate more yung value ng traveling. Na may kasama. Na may kasama Ikaw? Ako, hindi ko na actually alam. Hindi, nakapag-travel pala ako sa work before. Pero mga 2 years ago na yun. Pero hindi ko na, mas gusto ko kasama ka na Yun. Diba? Ako gusto ko rin talaga kasama ka na para at least, diba, pagka... ang hirap magkwento ng... Hindi mo kasi makwento siya ng kung ano yung mismong na-experience mo. Iba yung na-experience mo din diba? Iba yung kwento lang sa video call versus dun sa na-experience. Saka masarap kumain pagka, diba? Lalo kung malalaki yung service. Oo. Paano ko makukwento or paano ko ma-share yung, Bal, ang sarap no kinainan ko, ganito, ganyan. Sabihin ko, nangiinggit ka pa. Diba? Maganda yun, matitikman mo din naman siya. Yes. So, parang kami ngayon, yung parang mas more of, syempre, couple travel na talaga yung sanay kami. Pero it's good that we experience, especially Bal, na experience na yung solo travel, the joy of solo traveling alone. So, again, when you do solo travel, it gives you strength in terms of independence. Parang ganun. Tama. Pero masaya. Kaya kung gusto nyo or nagbabala kayo mag solo travel,
yes, do it now. Gawin nyo na. Don't, exactly. Kung may seat sale na parating, ipopost namin sa The Balsters. Exactly. So, mag-book kayo. I-try nyo lang. Why not? Tama. And ito, meron kami mga tips para sa mga first time kabalsters na magsusolo travel. I guess number 1, yun nga, importante, you do research, planuin mong mabuti. Ano yung ruta, ano yung pupuntahan mo, ano yung mga sasakyan mo. Yung pagkain, nandyan na yan, madali naman maghanap ng pagkain sobrang dali. Kung may plano kang pagkain, pwede mong ilagay, pero kung mag-fail ka doon, okay lang, maghanap ka ng iba. Pero importante yung ruta. At yung tutuluyan mo. Oo. Importante. So, make sure, bago mo i-book yung hotel, make sure basahin mo yung mga reviews. Yes, exactly. Check mo yung Number review. 1 yan. Kami ni Bal, pag nagbo-book ako ng hotel namin, mini-make sure ko, binabasa ko yung reviews. Tama. Kasi, syempre, hindi natin masabi paano kung nagbino ko na yun, tapos puro bad reviews pala. Tama. So, make sure magbasa kayo ng reviews. Importante na yung reviews. Parang sa di ba? Pag bibili ka sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok, or kung ano man yan. Diba bago ka mag-add to cart, tinitignan mo yung picture kung okay ba o hindi. Oo, yung makabumili, diba? Exactly. Kasi, syempre, personal experience din yan. And, syempre, kung nakapag-book ka dun sa ganitong accommodation, at maganda experience mo, mag-iwan ka rin. Yes. I-share mo din. Mag-iwan ka ng magandang review. I-share mo yung magandang review para dun sa mga may plano mag-solo travel or mag-travel with the group, makikita nila yung experience doon, yeah, diba? Actually sa Agoda, kapag nag-review ka, meron na doon solo traveler. May option. Couple traveler, business travel, family travel. Yes. So, ganun. May mga option na siya. So, makikita mo na agad kapag, anong klaseng review. Kung ano yung pwede sa'yo. Exactly. Ano rin, syempre, kung magsusolo travel ka, solo travel, very important ang pag-update regularly. Mag-update ka regularly sa friends mo, sa family mo. Lalo na kung ibang bansa ka, diba, mag-update ka na mag-update. Ka partner mo, kung hindi mo siya kasama. Or kung sino man. Make sure may nakakaalam kung nasaan ka. Unless nag-less ka talaga. Ayun, no. So yun, kasi para din syempre for safety mo rin. Kaya nga, yung pinabanggit namin kanina, gumamit ka ng travel insurance. Diba? For as low as magkano ba yun? Mga nasa magkano ba yun? 300. 300 lang, no? Depende sa days. Kung depende sa days. Depende sa days. Depende sa lugar. Exactly. Kasi nga, syempre, iba rin pag malayo sa ibang lugar. Syempre, habang tumatagal din, mas nagtataas yung price. Exactly. Pero yan, meron ka makukuha na parang 100 plus to 300 pesos. Yun din, pag nag-solo travel ka, kung as much as you can, you travel light. Huwag ka magdala ng sobrang dami. Para hindi ka rin mahirapan. Kasi yun din pala, pag solo travel ka, wala kang kasamang magbitbit. Diba? Wala kang katulong pag may gusto kang bilhin na marami. O kailangan mong planuin yung mga ilalagay mo sa bagahe mo. Diba? Yes. Nung nag-solo travel ka ba, sobrang dahing bagahe mo? Yung time na yun. Hindi. Lalo sa Japan, puro hagdan. Bibit-bitin mo, dalawang malaking bagahe sa hagdan. Puro hagdan. Hindi uso gentleman. Hindi ko actually maalala. Kung feeling ko dalawa naman kasi, hindi, isa lang ata. Hindi ko maalala pero baka kasi may dala akong mga coat kasi winter. Taglamig. Oo. Ito rin, siguro another tip din is that, syempre pag nag-solo travel ka, you will get to know different people It's okay to be open with them, pero syempre, you need to be cautious din when meeting new people. Syempre, at the end of the day, hindi mo naman, you don't know them. Kasi may mga tao na mabait sa kausap, pero baka mamaya may hidden agenda. Whatsoever, diba? So, kailangan cautious ka rin. Diba? Yep. Parang naalala ko, lang din to. Hindi naman to dahil sa solo travel. Yung nag-travel tayo sa Tokyo, dalawa, papunta dun sa may Harry Potter area. Di ba may na-meet tayo na lalaki na Hapon? Na Japanese. Japanese. I mean, very naman siya, accommodating. Sabi niya, kasi nahanap namin yung way papunta dun sa Harry Potter area. So, sinamahan niya kami. Tapos pagkwentuhan siya sa amin, ganito siya. Traveler din siya, business. Solo, di ba? Nagaganon siya. Tapos, parang, syempre kami, nakipagkwentuhan din kami sa kanya. We exchange email address. Email address yung binigay niya Tapos, sa iMessage kasi. Sa iMessage, tapos nagkwento siya ng short buhay niya, ganyan. Then, inaaya niya kami ni Bal na mag-lunch sa bahay nila. Niya. Oo. I mean, we find, parang, nakita namin yun na sa
courtesy. Parang it's a good gesture. 'Di ba? Pero at the same time, naging cautious kami. Na parang, kakamit lang natin eh, di ba? Yes, so, medyo ingat lang. Although, hindi naman siya mukhang masama. Oo, mukha naman mayaman talaga siya. Oo, mukhang mabait. But syempre, iba pa rin yung parang, please kahit pa paano, medyo, medyo lang. Maingat ka. So yun, you need to plan smart, and you need to stay safe, you need to pack light, para nang sa ganun, maging worthwhile yung or worth it yung solo travel experience mo. And pinaka-importante, mag-enjoy. Enjoyin mo. Exactly. Whether good or bad yung nangyari sa'yo, go with the flow. Always make an alternative plan. Yes. Kung hindi man napunta sa plano mo, sa plan A mo, yung mga gusto mo mangyari. Oo, gusto mo mangyari. Pero always have to think na ano ba yung pwedeng backup na pwede kong gawin naman. Exactly. I guess, mga key takeaway natin dito sa topic natin is that when it comes to solo traveling, it gives you freedom. Mm-hmm. Plus, syempre, personal growth din at the same time. Independence. Ako, tingin ko rin, pag nag-solo travel ka, na time na nawala ka, yung mga ganyang moments, I mean, getting lost will help you find yourself. Diba? Getting lost doesn't mean you are lost. Yeah. You are just rerouting. Yeah. It will help you find yourself. It will help you find your direction. Oo. Parang ganun. But you'll get there. Yeah. So kayo guys, kung may chance kayong mag-solo travel, ano yung bansang gusto nyong puntahan or lugar na gusto nyong puntahan dito sa Pilipinas na pwede nyong i-experience alone? Diba? Yung comment ano down yung below. Pangarap nyong puntahan and solo? Gusto nyo mag-travel as solo doon? Yeah, if given a chance. Diba? So kami, yung solo namin is Japan pa rin. Oo. Yung pa rin ang namin. Kahit pwede siguro ako. magta-travel tayo. What if ganito? Challenge. Mag-travel tayo. Let's say in Japan. Ako sa Fukuoka, ikaw sa Nagoya. Tapos mag-meet tayo somewhere. Pwede. Diba? Pwede. Or okay, para sa Fukuoka, pero magkaiba tayo ng itinerary. Yan. Pwede. Yeah. Subukan natin sa susunod. Abangan sa next na. Ano? Pwede ganun. Gigil na naman magkaiba rin tayong hotel. Pwede. Pwede. Diba? Gigil na naman. Magkaibang kwarto. Capsule pala, nasa ibang floor. Pwede capsule. Nasa ibang floor. Diba? So, yun. Again, subukan nyo na solo travel. Oo. Ano yan? Good experience yan. Yeah, exactly. Good experience. It will add joy to your Totoo, try nyo. Subukan nyo na. Book nyo na yan. Exactly. Huwag na kayo magdalawang isip. Book nyo na yan. Once in a Kahit lifetime. Weekend, like yung ginawa ko, it's a Friday, Saturday, Sunday, Monday. Yes. And hindi to limited sa international. Oo, kahit local. Dito lang. Mag-travel ka local, solo. Baka Palawan. Speaking of solo travel, mabilis lang. Nagbataan ako once. Solo lang ako. Pumunta ako ng Mount Samat. Drive lang. Gusto ko lang ma-experience doon. Drive ako Mount Samat para makakain ng kung ano-ano man. Kumain ako sa karinderya. Wala lang. Kasi birthday ko noon Araw ng kagitingan So, parang nag-travel ako alone. Masarap din. Dapat usap mo yung sarili mo. Layo-layo lang. That much, bakit? That much, birthday mo yun, tapos death. Anyway, so, again. Kahit saan naman. Try yung Batangas. And speaking of solo travel, guys, para sa mga gustong may plano mag-solo travel, meron na kaming mga additional travel discount code na pwede nyo gamitin. Siyempre, meron kaming Klook. Yes, you can use our Klook code up to 5% off or 300 pesos off. Ang Klook code namin ay The Busters. And also, we have Agoda hotel. Yes, we have Agoda Hotels discount that you can save up to 10% off. Just use Buster Agoda. Yep. At ang pinakabago namin ngayon, it's about Agoda activities. So, kung hindi nyo pa alam, meron na pong activities din sa Agoda na pwede nyong ma-book. And you can save up to 5% off if you use our code. Agoda Buster. Yan. So, baliktad lang. Baliktarin nyo lang. Kung may plano ko mag-Disneyland alone, pwede. Oo. Actually, kahit namin pwede sa activities ng Agoda. So, selected Disneylands and
Universal Studios. So, meron sa Shanghai, Universal Studios sa Beijing, sa Singapore, sa Hong Kong. Magamit nyo sa Agoda Activities, yung Agoda Bolster. So, makaka-save na kayo ng discount doon. And sorry, hindi lang to international, kahit local, both Klook and Agoda, pwede nyo gamitin yung mga travel codes namin. Kasi iba parang feeling nila international lang kasi yun yung mga pinag-uusapan namin. Pero hindi, kahit local, pwede nyo gamitin. Intramuros trip, diba? Yung Space Ocean and Park, Time, whatsoever. Space and Time Museum ba yun? Arden Island, yan. Sa mga anak nyo, family, or couple. Yung Desert Museum, yun. Meron nun sa Klook. You can book it using our discount code as well. Exactly. And then sa Agoda Activities, meron din doon. Marami din. And don't forget, syempre, to follow us. Pati yung mga Agoda hotels, yung mga staycation dito sa Manila, sa probinsya, local, lahat yan. Pwede nyo gamitin yung code namin. Basta check nyo lang lahat doon sa app or sa website. Yeah, mas okay sa app yun. Yeah, and yun din, please refer it din sa mga friends nyo, families, kasi malaking tulong din yun sa amin. And syempre, naka-discount din kayo, diba? So, win-win tayo parehas dyan. Diba? So, also, do not forget to follow us on our social medias, diba? Sa Facebook namin, The Bolsters yan. Sa Instagram, ganun din. Sa TikTok din. Follow nyo kami sa TikTok. Sa YouTube din. Syempre, follow nyo kami. And don't forget na mag-subscribe din sa aming Spotify. Yes. Baltrip, ang kwentuhang bawal mabadtrip. Yes. So, I guess that wraps up our episode for today. Yes. So, once again, I'm Bal Julius. And I'm Bal Luis. And this is Baltrip, ang kwentuhang bawal mabadtrip. Bye! Thank you so much sa inyo. Arigato! Travel solo now. Travel. Yun lang. Bye! Bye!